Hello traders, hello friends, welcome back again to my channel. I'm Coach Jay and syempre market updates muna tayo today. And sorry nga pala hindi ako nakapag-upload ng video for the weekly forecast dahil medyo na busy. Anyway, so syempre, unahin na natin itong kay gold. Purely technical muna tayo for the day. Okay? Yan. So looking at the weekly time frame, bullish pa rin naman. Okay, ngayon ay nasa pullback stage or retracement ang gold. Okay? So, syempre naman, after the impulsive move, ang next step na gagawin ng market ay magre-retrace siya or correction. So, impulse, correction, impulse. Ganyan naman ang market. Okay? Hindi siya straight line. Okay? So, take note na nasa pullback stage ang market. And of course, if we want to measure the correction, we can use the fib from this low to the high of the impulse leg. Siyempre, etong 38.2 ang ating first na level, okay, to watch for. And also take note na if we want to focus only dito sa current price action niya, last week ang na-create na candle ay ito na indecisive. So pag ganyan kasi, possible na ang price ay mag-range lang in between dyan sa candle na yan, okay? Currently, looking at the weekly time frame, ito yung immediate resistance niya and ito naman ito yung immediate support niya. So again, pag makakakita tayo ng ganitong candle, expect natin na ang next na candle ay magre-range lang in between this area, okay? Mas okay talaga na hintayin natin na magkaroon ng breakout or breakdown dyan sa area na yan. So let's move to the daily time frame. Diba yan, napaka-messy nung price action niya. Kita niyo tong mga indecisive na to. As mentioned, no, if range-bound ang market, tradable naman siya, pero dapat hintayin natin na ang price ay pumunta either dito sa resistance or sa upper extreme or sa support or dito sa lower extreme. Okay? Yan. Pero sa ngayon, dahil ang price ay narito sa halos gitna nitong range na to, medyo tricky talaga na mag-trade. Okay? Check natin din ang H4 time frame. Ayan, so dito naman sa H4 time frame, okay, so kita naman na ang momentum talaga ay to the upside, pero ngayon sobrang choppy no price action niya, no? Okay? And also, nagkikreate siya ng asymmetrical triangle, okay? Yan. Pag kasing ganito talaga ay indecisive ang market. Kita nyo na nai-squeeze na yung price, kumbaga paliit na ng paliit ang movement niya, kaya anytime magde-decide na siya kung magbe-break out ba siya, or magbe-breakdown. Okay? Maganda kung mag-breakdown siya and puntahan nga itong support level na na-plot natin sa weekly time frame. Ito yung 38.2% ng fib, no? Tapos saka tayo mag-abang ng confirmation, then we can look for a buy opportunities here, okay? Pero yesterday, I was able to trade naman, no? Well, actually, quick trade lang. Na-share ko ito sa aming Discord community. Okay, so 15 minutes lang ako ng time frame, pero ayan, sabi ko naman quick trade on gold, pero yung quick trade na yan, 100 pips and ang bilis na reach yung TP target ko. Explain ko lang din yung naging thought process ko, bakit ako nag-trade doon. Okay, so dito kasi sa 15 minutes, well respected itong support level na to, okay? Kaya nung naririto yung price, okay, and nakita ko na nire-reject na siya, nag-place na ako syempre ng buy order ko dyan. So share ko na rin kung bakit yan ang target TP ko. Kasi nag-fib lang din ako from this high to the low. Kasi very impulsive move yung move niya to the downside. Kaya ayaw ko naman na isagad hanggang dito sa pinaka-resistance, okay? So kaya dito lang sa may 50% ako naglagay ng target TP ko. Yan. Tapos syempre yung SL ko ay yan, dito lang sa merong pin bar na yan. Alright? So, ayun. Okay? Yan. Pero ngayon, nagre-record ako morning, so Asian session dito sa Manila. Ngayon, ito yung price action niya, no? So, ang pangit. Ang pangit ng price action niya. So, no trade pa. Alright? And also, be careful. Ngayon, Tuesday, wala tayong high impact news. Pero tomorrow, Wednesday, meron tayo for NZB. Kaya kung magte-trade kayo ng NZB, careful. And come Thursday, ayan na, for sure, magkakaroon na naman ng volatility sa market. Yan, and, naku, eto may CPI din.
Sa Thursday naman, October 10. Alright. And syempre sa Friday, we have for GBP, KCAD, and kay USD na naman PPI. Okay? Talagang very busy week na naman itong week na to dahil CPI week naman. Yan. Okay, so next naman ay kay Euro USD. Look at the weekly time frame. So very aggressive itong move niya to the downside, okay? However, if we can notice, no, nagkaroon dito ng double bottom. And syempre naman, pag double bottom, normally talaga ay binabalikan niya itong neckline. Okay? So, possible na magkaroon pa ng move to the downside. And yan. So, bearish tayo looking at the weekly time frame because na-create na candle last week. Okay? And then, daily time frame, if we can use the fib from this low to the high of the impulse leg. Okay? So, ang price ay approaching na rin dito sa level ng 61.8%. So, possible na magkaroon ng reaction dito and magkaroon tayo ng move to the upside. Okay? Pero sa ngayon, syempre, downtrend pa ang pinapakita ng market looking at the daily time frame. Kaya medyo tricky naman din na mag-buy muna. Okay? And also, if magsasell naman tayo, too late na kasi ayan, nag-move na siya ng deeper. Alright? Sa H4 time frame naman, ayan, sobrang bearish din ang pagka-move niya. Okay. Well, of course, pwede naman tayong mag-sell, pero syempre, hintayin natin ang pullback. Well, possible na, yan, pwede natin abangan dito yung price. Okay. So, abangan natin ang price na mag-pullback, saka tayo mag-sell dito kay Euro USD. Okay. And then, for the last pair, GBP USD naman, weekly time frame. Yan. So, ito talaga, very textbook na uptrending market talaga ang ginagawa niya. Okay. Yan. Pero last week, very impulsive din ang move niya to the downside. Okay? Careful muna tayo sa pagbabay dito kay GBP USD. Okay? Although overall pa rin naman ay bullish siya. Okay? And hindi pa naman niya nabibreak itong previous na lower low. Okay? So, daily time frame. Okay, very aggressive din ang move niya to the downside. Okay? However, ngayon ay medyo nanghihina na ang mga bears, okay? So, may possibility talaga na magkaroon tayo ng move to the upside, especially naririto tayo sa magandang level dahil naririto siya sa previous resistance and tinest niya na as support, so possible na mag-act ulit as support, okay? So, same as Euro USD, too late na if magsisell pa tayo, okay? And also, too early pa to buy. Okay, tingnan natin H4 time frame. So, ngayon, choppy ang price action niya. Okay, although, syempre, downtrend pa rin naman. Okay? So, ayun lang. Marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!